Sino ba ang pumapasa sa sese? Mataas ang IQ o mataas ang EQ? Marami ang naniniwala na ang sobrang matalino lamang ang pumapasa sa 4 na stages ng SES eligibility process. Totoo kaya ito? Sa totoo lang, kung mataas ang IQ level mo, ay madali kang makapasa sa SESWE. Heto ang problema. Pagdating sa assessment center, ang sobrang mataas ang IQ ay hindi garantiya na papasa ka. Marami ang nagugulat na hindi lang pala ang IQ ang ingredient ng pagpasa dito. Kailangan ang sapat o mataas na emotional intelligence para makumbinse ang mga assessors na magaling ka bilang isang manager at leader. Ang assessment center ay binubuo ng 5 exercises na dinisenyo para obserbahan ang mga skills o competencies ng isang kandidato bilang isang manager at leader. Kung mataas ang EQ level mo, ay madali kang maka-adapt sa anuman na sitwasyon para patunayan ang mga personal at interpersonal skills mo sa pagbuo ng team, pakikipag-collaborate sa mga tao, pag-communicate, at pagresolba ng mga problema o mga away. Sa validation at panel interview ay pag-aaralan din ng mga validators at panel interviewers ang work performance, behavioral competence, at integrity mo sa pamamaraan ng mga interviews sa mga katrabaho mo at ikaw mismo. Sa kabuuan, napakahalaga ng emotional intelligence sa SES eligibility process. Sa opinyon ng marami, dapat balance ang IQ at EQ level mo. Sa aking opinyon, mas higit na kailangan ang mataas na EQ level. Like, comment, at i-share mo ito sa mga gustong malaman ang sekreto ng pumapasa.